Good morning guys, it's day 2 and ngayon ang ating day trip sa Itoshima. So dito tayo ngayon papunta sa ating first destination, which is yung Raizen Senyo Temple. Ngayon guys is November 16 and it's a Sunday. So yun guys, medyo traffic ngayon. Na-stuck tayo ng traffic for 45 minutes to almost an hour. So yung guide, tinanong kami if it's okay to walk. I think, sabi niya mga 500 meters lang naman. So, ngayon, naglalakad tayo papunta din sa temple. And, since papunta siya guys sa bundok, matarik siya. So, kaya hapong-hapo ako ngayon. Aakyat ka, maglalakad ka. Pakyat dun sa temple. After mag-hike, mag-stairs naman daw tayo. Yan guys, may mga nakalagay dito. Handheld shooting lang daw. Bawal yung drones, tsaka mag-costume. Ang entrance fee, ayan, 500 for adults. So, pasok na tayo. Ayan guys, yung sikat na maple tree sa gitna ng temple. Ayan o, yung malaki. Yung entrance daw is 500 yen. Makikita mo yung statue, tapos yung monk sa loob daw na parang magkakanta or magcha-chant sa'yo ng rhyme? Parang ganon. So, dun tayo sa 500 yen. Yes. One. Yan guys. Kung entering garden. Hi, arigatou gozaimasu. Okay. Kung mag-enter ka guys sa temple, it's 500. Pero kung dito ka lang daw mag-iikot-ikot sa garden. 11 o'clock gathering here. Okay. Thank you. Yan guys. As I was saying, kung sa garden ka lang daw guys, dito, it's 500 yen. Pero, pag i-enter ka sa loob ng mismong temple, it's 500. So, yan guys, so, ang ganda nung nung mismong maple tree. Grabe, red siya. Although, hindi pa siya super red, pero, papunta na siya sa peak red. Yan, meron din dito ginkgo tree. Tapos ito ata guys yung mismong temple nila. Ayun. So magsiset up lang ako ng tripod, mag-selfie tayo dito. Guys, kapag pa-picture na ako dun sa may maple tree and tignan natin, ikutin natin yung buong garden. So meron din dito, ito, dito ka pwedeng maghugas ng kamay, pero hindi siya pwedeng inumin. Ayan, may mga bulaklak din. Picturean din natin to. And mamaya guys, since nagbayad tayo ng temple, punta tayo dun mamaya sa loob. Yan, punta tayo dun. Para makapasok tayo ng mismong temple. Then, pero before that, mag-ikot-ikot muna tayo dito kung anong makikita natin sa labas before tayo pumasok dun sa loob. Tingnan nyo guys, may pinipilahan din dito na photo spot. Dito ka sa gitna ng structure na to. Tapos kita mo dun sa may likod, may mga autumn leaves. So yun, may mga nakapila for the photo spot. Tapos meron din dito, oh, ano to? Yung sa atin parang mga ano siya, no? Tombstone. Ayan guys, so pwede tayo pumasok dito. Ayan. May mini falls. Tapos ang ganda yung puno. Ayan guys, oh. May mga anong tawag dito? Mga Hindu na mga ano bang tawag dito? Ayan eh. Parang may mga Buddha. Trivia, sabi pala kanina ni guide, yung God daw dito
is hindi from Japan, kundi galing pa siya sa India. So, kaya siguro may mga ano dito, oh, different ano din, faces of Buddha. Kasi galing pa daw siya sa India. May nakikita pa akong magandang photo spot doon sa taas for the autumn leaves. So pupunta din tayo doon for picture before tayo pumasok ng temple. Kasi sabi by 11, kailangan nating bumalik sa meet-up place kasi pupunta tayo sa next destination natin, which is yung Shiraito Falls. Ay, ang ganda guys. Tignan nyo, oh. Dito pa lang. Ang ganda. Oh my God. Ang ganda ng, autumn leaves. Oh. Wow. Ang ganda. Oh my God. Napili ko tong Itoshima pala kasi parang underrated siya and hindi ko siya masyadong nakikita sa mga travel vloggers sa Philippines. So, para maiba tayo, dito ko pumunta kasi mahilig din akong mag-check ng mga off of the beaten path na mga puntahan para meron tayong ma-discover na bagong pupuntahan. So, buti na lang pinili natin tong Itoshima guys kasi my God, ang enchanting nitong autumn leaves. So, yun guys, magpipicture lang muna ako dito. And, ayun o, kita nyo yung background nung, ayun o, nung bundok sa likod. Grabe, ang ganda. Picturesque. And guys, kung solo traveler ka, tripod talaga yung magiging kaibigan mo. Ayan guys, so kung mahihain kang magpa-picture, bit-bit ka lang ng tripod and you're good to go. Tingnan nyo. Ang ganda. Ayan. Sa kapag pa-picture na tayo dito sa garden, baba tayo guys dun sa may temple na kasi binayaran natin yung temple and it's already 10:50. Meron na lang tayo 10 minutes para explore yung mismong loob ng temple. So i-maximize natin yung binayaran natin. Let's go. Bilisan lang natin. Huwag nandito kayo sa Fukuoka, don't miss out on Itoshima. Kasi ang ganda ng Itoshima guys. First spot na pa lang natin to. Madami pa tayong spots na pupuntahan. Maganda din sana magpa-picture dito guys. Kaso nagmamadali tayo. Nung pinaplan ko to guys yung itinerary na to, gusto ko sana siya i-DIY. Kaso I realize na yung mga spots, pag hindi ka naka-car, magkakalayo siya. Like, hours yung biyahe compared sa pag may sasakyan ka. Mga, ano lang siya, 30 minutes, ganon. Eh, hindi naman ako marunong mag-drive, wala naman akong license. So, ayun. Napag-isipan ko na i-DIY siya kasi mahirap. Kinaisipan ko na i-tour siya kasi mahirap siyang i-DIY. Ayun, pasok na tayo guys dito sa temple. Dito sa temple side. Ayan. Ang ganda. Ito guys yung itsura. Pag nandito ka naman sa may temple side. Tingnan nyo guys, ang laki pala nitong maple tree. Ayan o. Ayan. Nagsastart ng peak ang kanilang leaves kasi may mga natitira pang greens. Pero ayan na, nagsastart na siyang mag full red. Ayan. Dito tayo guys. Kasi dito naman sa kabila, merong Japanese garden. Ito oh. Tapos may background din siya ng autumn leaves. Wow! Ayan guys. Ito yung Japanese garden. Ang ganda. First spot pa lang natin guys sa Itoshima. Ang ganda na agad ng bungad nung
spot. I mean, ang ganda na agad nung nakita natin. Hindi ko alam kung yung camera ba nabibigyan niya ng justice yung mismong ganda ng nakikita ko ngayon personally. Pero hindi ko makita yung monk na parang nagkakanta daw. Baka nandun siya sa kabila. Dito na tayo guys sa ating second spot, which is Shiraito Waterfall. Ang sabi guys, ang Shiraito daw, ang ibig sabihin ay white silk. So parang kung makikita mo yung waterfall, parang it gives an illusion of white silk coming down from the cliff. Yan guys, tingnan nyo. May mga falls na dito. Pero hindi pa ito yung mismong Shiraito Falls. Yun siya, sa unahan. Sa taas lang. Tapos meron din dito guys, may mga maple tree leaves din. Ayan. Grabe. Since dito siya guys sa taas ng bundok, parang mas malamig yung feeling ngayon. Parang mas malamig siya kasi nandito tayo sa bundok. Ayan, nakikita na natin yung Shiraito Falls. Wow! Pag makapunta kayo guys sa falls, may ano din dito. May tawag dun, akyatan. So, akyatin kayo. Ayan guys, yung Shiraito Falls. So, ang lamig ng hangin. Ayan. Ka-picture na ako dun sa may Shiraito Falls. Grabe ang lamig kasi nasa taas siya ng bundok. And maghanap ako guys ng kainan. Ay, parang sarado yung mga kainan dito. Yan oh. Sarado. May mga kainan dito pero sarado kasi siguro Sunday. Pero di bale, check na lang tayo ng autumn foliage dito. Kasi may mga photo spot din dito aside from dun sa mismong falls. Ayan guys. Ang ganda. Ayan. So hanggang dito lang siya pwede. Tapos kita nyo dun guys sa may unahan, may city na dun sa baba. Ano meron dito? Ay, merong ano oh. Merong Buddha. Parang shrine. Ang ganda oh. So next dito guys, ang next spot natin, pupunta na tayo ng beach side. Pero since sarado yung mga stalls dito, medyo nagugutom na ako, no? Pero since lunch naman na yung next, isin na lang natin yung gutom. Doon na lang tayo mag-lunch para hindi din tayo mabusog agad siguro. And alam nyo guys, dito daw, di ba dito sa may baba ng falls, may mga fish daw dyan pag summertime. And pag may nahuli kayong fish, pwede nyo daw yun kainin. Di ko lang alam kung anong fish yung mga nahuhuli dito sa baba. Pero sabi nila, sabi ng guide, may mga isda daw dito pag summertime. Yan. Nakatingin ako sa camera, parang ang ganda ng skin ko talaga pag nasa Japan. Ganda. Tapos ang lamig dito. Yan, bumalik ako guys dito sa Shiraito Falls. Kasi pag nandito ka, parang maliit lang kasi siya na spot. Pagkakita mo ng falls, aakyat ka dun, maglalakad ka dun, konti, dun sa unahan. May autumn foliage dun. Tapos basically ganun lang siya. Tapos may mga shops kasi dito, sarado naman kasi. Kasi probably because of Sunday, so wala tayong makakain. Ayan. Mukha ba siyang ano guys, white silk? Kasi dun to kasi nakuha yung pangalan niya. Shiraito, which means white silk. Yan, may mga nagpipictures pa sa taas. Tingnan tayo sa ating third spot, which is yung Totoro no Mori or yung Totoro Forest. Actually, kung fan kayo ng Studio Ghibli na movie and napanood niyo yung
My Neighbor Totoro. And may scene doon na nakita nung bata, sina Totoro. Tapos parang nag-enter sila sa parang trail of forest. Ang itsura nitong forest na to is almost hawig na hawig dun sa specific scene na yun. And sa labas lang, actually ayun yung trail. Papunta dun yung trail. And sa harap lang may shrine. And pag dire-diretso ka, makikita mo yung sea view. Oh my God. Ang ganda. Ang ganda din ng cliff na yun, guys. Oh. So, dun banda, sa trail na yun, papunta yung Totoro no Mori. Punta natin. It's already, nung oras na ba? 12:41. Pero dahil nasa sea, malapit tayo sa dagat. Hindi ganun kainit. Yan, ganito din mismo guys yung scene dun sa may Totoro no Mori. Yun guys, actually trail siya. Tapos, pag-akyat natin dun mamaya sa taas, makikita niyo yung sea view dito sa Itoshima. Inaakyat tayo dun para makita natin yung view from up there. Konting akyat pa guys, nakikita nyo ba yan? Ayan yung pupuntahan natin. Papunta dun sa taas. Pero ngayon pala parang hanggang dito na lang ako. Parang hapon na ako akyatin, pero sige, for the vlog, let's do it. Konti na lang dun sa taas na yung top ng trail. Pero since parang I can't feel my legs, upo muna ako dito sa bench, then akyat tayo dun. Total malapit na din naman tayo, akyatin na natin. Wow. Ito guys yung view from the top. Baba na tayo guys kasi ang call time natin ay 12:55. Baka malate tayo. Baka tayo na lang inaantay. Let's go, bilisan natin. Dito na tayo guys sa ating fourth spot, which is yung Futamigaura Shrine. Ang ano siya guys, siya yung white torii gate, tapos sa gitna niya yung dalawang weathered rocks na connected by a rope. Ayun siya guys. Pumila muna tayo dito. Itong shrine na to, known daw siya for wishing for a healthy and long relationship or marriage. Kasi nakikita niyo yung yung maliit na rock sa left. Yan daw yung nagre-represent sa wife. While yung sa right side naman, yan daw yung husband. And connected sila ng isang rope sa gitna. So ito sa mga sikat na photo spot here, and nakapila tayo ngayon for a picture. Yes. But Tapos na tayo guys, mag-picture, mag-take ng videos, and mag-vlog here. Pumunta kayo ng Itoshima. So for sure, i-look nyo naman siya kasi mahirap i-DIY. Imagine, ni-research ko siya para i-try i-DIY. My God, ang hirap niya i-plan kasi walang trains here guys sa Itoshima. Ang mode of transport dito ay either magbabike ka, wala naman akong bike, or magbabas. And ang bus ata guys medyo
hindi naman ganun kadami. So parang ang tinuturo sa'yo ng Google Maps is maglakad. Ilang oras mo siyang lalakadin, hindi siya enjoyable. Kung gusto yung i-DIY siya, kung trip yung i-DIY, go. Pero ngayon pa lang guys, sinasabi ko sa inyo, magkakalayo ang mga tourist spots sa Itoshima. So hindi siya advisable na i-DIY. Kumuha kayo ng tour para save ang inyong time, save ang inyong energy. Kasi every time na magta-transfer kayo sa ibang spots, upo na lang kayo sa bus, wala kayong worry na maghanap ng nearest bus station, ganun, maglalakad papunta sa next bus station. So very much advisable siya guys, mag-book kayo ng Klook tour. And yun nga, for sure every tour naman na ibubuk nyo kasama tong Fushimi Inari. Hindi siya Fushimi Inari. Kasama tong Futami Gaura shrine. Kasi isa to sa mga sikat na shrine. Guys, yung pa ako ang sakit. Pumaltos. Yan guys, dito may may seafood restaurant dito na malapit. Pero kita nyo guys, ang haba ng pila. So, maghanap tayo ng ibang restaurants over there. Meron pa daw. Baka doon banda may mga pila na konti lang. So, makakain na tayo agad. Kasi wala pa tayong kain simula nung umalis tayo ng hostel. May mga cafes din dito. Iba-ibang cafes. Tapos, meron din doon, may cafe din doon. Pero meron din sa unahan pa guys. I think doon tayo kakain. Tsaka malapit lang kasi siya sa parking lot kung saan nakapark ang tour bus. So, doon tayo kakain guys. Para after natin kumain, malapit na lang yung bus and hindi tayo magutom. Kakalakad right after natin kumain, you know. Kikita nyo ba yun? Yung structure na yun or yung building na yun. Doon guys nakapark ang ating tour bus and doon na lang din tayo maghahanap ng mga food around there kasi meron daw doon restaurants pa para hindi na tayo maglakad right after natin kumain. And look at the beach of Itoshima. Ang ganda. Grabe. Dito ako ngayon sa may Sunset Cafe. Dito natin iti-try ang lunch kasi wala pa talaga akong kain. Wala pa kanina. So, pili tayo. Ang special dito guys is pasta. So, yun ang sinasabi nilang masarap daw. Pero let's see kung ano pang meron sa menu. Okay. Ito guys. Meron silang pasta for 1,400 yen. May pizza. Okay. I think I'll try. Ayun, may shake. Ayun. Try natin ang kanilang choco mint shake. Thank you. Ayan, rice. Pero since nagugutom na talaga ako guys, try natin ang kanilang main dish. Yan, sikat ang Itoshima sa seafood. So, siguro try natin tong soft shell shrimp. Kasi medyo mahal na yung iba. Try natin tong soft shell shrimp. Sana may kanin naman to siguro, ano. Tapos, ano pa tayo ng sweets? May ice cream. Try natin ang ice cream. Okay. Tsaka water. Yun na lang. Onegaishimasu. これはライスとパンついてないですけど大丈夫です。 Oh, okay. And rice. And Rice. gohan. Yeah. はい。 No rice? No rice. Okay. This one and the rice. One. Yes. Oh, okay. Okay. And
I'll try the bolognese. Bolognese. Yes. And last one is the strawberry ice cream. Hi. Wait up. Later. Okay. Yeah. Yeah, that's all. Thank you. Garlic shrimp, rice, bolognese. Yes. Okay. Arigatou gozaimasu. Christmas. So, ito yung loob ng restaurant. Tapos, meron din dun actually sa labas. Tapos, overlooking siya sa beach. Pero since mainit na kasi, dito ko muna na-decide na sa loob magstay. Kasi medyo mainit. Ang ganda, ang chill. The design ng kanilang cafe is very parang bohemian. It's very beach. Ito guys, dumating ng ating order na shrimp and rice. Hintayin lang natin dumating yung pasta. Yung in-order natin na bolognese pasta. Then, pero kakain na ako guys kasi gutom na talaga ako. Itadakimasu. Ang lambot ng shrimp nila guys. Tapos hindi makapal yung breading. Bolognese desu. Arigatou gozaimasu. Ito guys, dumating na din yung order nating pasta. Ang sarap talaga guys ng tempura sa Japan. Kasi walang budol. Hindi dinadaan sa breading. Tapos na ako guys mag-lunch and naglalakad na ako ngayon papunta sa parking lot kung saan nakapark ang ating tour bus. Pero bumili muna ako ng ice cream, tinake out ko. Which is strawberry ice cream. Kaya nakikita ko ang tour guide dito. Bumili muna ako ng ice cream guys. Ang tamis ng ice cream. Sarap. May mga shops din dito. Tapos pwede kayong bumili ng chine-chinelas sa yun. Chinelas, beach items. Dito na tayo ngayon guys sa ating 5th spot. Right after nung Futamigaura, Torigate. So ang ating 5th spot is yung parang siya, sikat na spot here sa Itoshima na very Instagrammable. May mga spots guys na kung pwede ka magpa-picture like doon. Meron doon, zoom natin. Meron doon yung parang plank malapit sa dagat. And may mga swings din sila here. And ayun yung famous na coconut swing kung nakikita nyo guys ayun. Yung swing sa gitna ng coconut. So, kung gusto nyo ng Instagrammable pictures, ito yung spot. And meron din dito guys yung parang pinto. Yung color pink na pinto na parang inspired kay Doraemon. Meron din doon, pero mahaba kasi yung pila for picture taking, so hindi na muna ako pumila doon. Dito lang muna ako nagsiswing. Yan, ito guys yung sinasabi ko parang inspired sa door ni Doraemon. Kung gusto niyo ng Instagrammable pictures, yan, pipicture kayo dyan. May pila. Tapos ayan din yung parang staircase. Yan, dyan ako nag-video, nag-set up lang ako ng tripod. And actually guys, madami pa dito na mga pwede kayong sakyan ng mga swings. And yan din, parang may gong ba yan? Parang gong. Kung gusto mo mag-wish, may different wishes siya guys eh. Yun, puntahan natin. Ito guys, meron siyang different wishes. Translate natin. Abundant harvest, praying for big cash, success, great wishes come true. Ano pa yan? Increased luck, home security, yan. Pwede kayong
bang ng gong. Which is, yan ang gagawin natin. Let's see. Mag-bang tayo ng gong. Yung tatlo. Wala namang nakalagay guys na limit kung ilang beses nyo siyang igong. Pero ako ginong ko siya 3 times. Siguro ang after nito is yung ano na, Fukuoka Tower. So yun guys, balik na tayo sa tour bus. Kasi doon na tayo maghihintay. I think nasulit naman na natin yung spot dito, no? Guys, let's go back. Dito na tayo ngayon guys sa taas ng Fukuoka Tower. And ang taas niya is 120 meters high. And alam nyo ba guys na ang Fukuoka Tower ay pangatlo sa pinakamataas na tower sa buong Japan. Una is yung Tokyo Sky Tree, followed by Tokyo Tower, and then yung Fukuoka Tower. Then ito guys yung itsura ng Momochi Beach. Right below. Tandaan nyo guys, dito tayo naglakad kahapon. Papunta din sa Peipei doon. Yan. So basically, ito yung itsura niya. A view from the top. Tapos dito naman na side guys, city ng Fukuoka. Tapos kita mo yung pa-sunset na. Ito yung sinasabi ko kanina guys, yung mataas na tower sa Japan. Tokyo Sky Tree, followed by Tokyo Tower, and then pangatlo yung Fukuoka. And ito yung mga towers with sightseeing. Sapporo TV Tower. Yung ibang towers hindi ko na alam. Familiar lang sa akin Skytree and Tokyo Tower. Yan, meron din pala dito yung Kobe. Maganda dito guys. So sa next trip natin back to Japan, ang next trip natin ay in Osaka. So pupuntahan natin to. Followed by, ano pa bang pupuntahan natin? Chokinkaku. Sa ano dito, di ba? Osaka yan, Osaka. Tapos itong, hindi ako familiar dito. Itong, nasan ba yung Umeda? Ito, yung Umeda. Yan, pupunta din natin yan guys in the future. Every time na meron akong trip, kumukuha ko ng mga ganito. Pang remembrance lang ba? Pero hindi naman lahat kukunin natin. Pipili lang tayo like this. Yung Fukuoka Tower guide. Guide ata to eh. Yeah, guide nga. So iuwi ko to for souvenir. Pagbababa tayo, punta lang tayo dito sa exit. Ito yung route, tuturo ka naman. So I guess dito tayo bababa para gumamit ng elevator. Cafe. And sa baba pala guys, merong cafe oh. Ito yung food nila kung gusto nyong itry yung food. Pero parang medyo mahal. Yan, may cafe dito guys. Pwede nyong itry kung mag-visit kayo dito sa Fukuoka Tower. Dito pala sa sa baba na elevator, merong gachapon. How to use, insert 100 yen coins. Tapos, anong laman nito? Ito. Isa sa mga ganito yung laman, guys. Pang souvenir. Eco bag, masking tape, acrylic stand. Figure stamp. Ano ba to? Keyring, power pins, magnet, tsaka charging cable. Yun guys. So, medyo madami na din yung nag-gachapon. Tapos from here, syempre kita nyo ulit yung view ng dagat ng Momochi Beach. Tapos ditong side pala guys, may love locks. Ayan, kung gusto mo ng message from the goddess of the moon, mag-insert ka lang daw ng 100 yen. Lagay mo yung kamay mo here sa butas. Tapos, bibigyan ka na ng message. Pero yung cards daw, naka-Japanese lang. Pwede nyo naman siya mag-translate using Google Translate. Tapos ito yung mga love locks here. Pwede kang mag-select ng color.
Tapos, ito. Kung kasama niyo partner niyo guys, try niyo to. Love locks. Ang dami nang nakasabit na love locks. Ang cute. Kung mag-isa ka naman guys mag-travel, meron silang phone stand here. So, nagpicture ako. Tingnan natin kung magandang kuha. Tapos ng ating Itoshima day tour. And ngayon, nakababa na ako ng tour bus. And naglalakad ako papunta ng Hakata Station. Ngayon guys, try natin kumuha ng stamp sa Hakata Station. And bibili din pala ako ng IC card na local dito sa Fukuoka. Bibili ako, tapos bibilang ko din si Jules. And magtanong na din pala ako guys ng Kyushu Rail Pass. Kasi ang plan natin is mag-DIY papunta ng Yufuin and Beppu. And para magamit din natin yung pass papunta ng Tosu Premium Outlets. So yun guys, pasok tayo ng Hakata Station. Nandito na din naman tayo ngayon. So ito yung nilalakad natin. Ayun yung Hakata Station. So dyan tayo papasok. Mag-inquire tayo sa loob. Nakatuwa kasi nakasalubong ko pa yung tour guide kanina. Nag-hi siya. Ngayon hanapin natin ang JR ticketing office or yung booth. Mag-inquire tayo dun guys. Chine-check ko yung information center. Chine-check ko yung signage sa taas. Hinahanap ko yung information center. So, magtanong tayo dun. Dito ang tinuturo. Hanapin natin. Ay, ito. Information center. Nakita ko yung stamp. Guys, meron na tayong stamp. Pero hindi pa ata ito yung stamp ng JR station, ano? Stamp lang siya ng information center. Hi. Where can I buy these cards? Which one do you want? This one can buy from ticket machine. This one. Yeah. Okay. Which machine? Purple one. The purple one. Turn us down left. You will Okay. see this purple machine and you can buy this price. This one. Yeah. Okay. Please pay by cash. Yeah, by cash. How much? It's 2,000. Okay. Thank you so much. So, ayun guys. Pwede tayo makabili ng IC card nila. Yung Sugoka card. Sa likod lang daw nito, merong purple. Yung purple na machine. So, dun tayo bibili. Sabi niya kasi sa likod lang daw. Na ticketing machine. Pero wala akong makita. Ay, ayun ata. Sugoka card. 2,000 yen siya, guys. Ayun. Ayun, may nakikita ako. Ayun, nakikita ko na yung purple na ticketing machine. So, I think dito tayo pipila para bumili ng IC card. Sumimasen. Okay, dito tayo pumila. Okay, tayo na yung next. Translate natin to English. IC card. Recharge. Tapos, purchase Sugoka card. Okay. Wait lang guys. So, maglalagay ako ng cash dito. Lagay natin yung bills here. Receipt. Yes, please. Ayun, meron na tayong Sugoka card. So, bili pa tayong isa para kay Jules kasi gusto din daw niya. English lang ulit. Ay, sorry. English, IC card, and Sugoka card. Okay.
Lagay lang ulit natin yung cash dito. Yan. Meron na tayong nabiling dalawang Sugoka cards. So, local cards to dito sa Fukuoka. Isa sa akin and isa para kay Jules. Pag bumili ka nito guys, may deposit na siyang 500 yen. So, 2,000 yen siya isa. So, ngayon, pupunta naman tayo sa JR ticketing office. Punta tayo guys ng JR ticketing office. Kasi, doon naman tayo i-inquire for the JR pass papunta sa trip natin to Yufuin, Beppu, tapos yung Tosu Premium Outlets. Kasi makakamura tayo guys ng ticket makakamura tayo ng pamasahe pag nag-purchase tayo ng JR pass. Ayan, ito guys ito na ata yung JR ticketing office. So dito tayo mag-inquire. Let's see. Dito na ako sa may JR counter and i-redeem na natin yung na-book natin na rail pass. Ang requirements guys, itong passport, yung voucher, and credit card. So mag-redeem kayo ng JR pass nyo. Dito kayo sa may Hall A. Ayan, nakikita nyo. Dito na re-redeem ang Japan Rail Pass, Kyushu Rail Pass, yung All Kyushu, Northern Kyushu, tapos yung Northern Kyushu Pass ng Sanyo San-in. Hindi dito yung yung ibang pass like Sanyo Shinkansen, yung ganun, or yung JR All Area Pass, hindi dito. Dito lang yan sa Hall A. Nakuha na natin ang ating Rail Pass, Northern Kyushu Rail Pass. Rail Pass siya na good for 3 days. Tapos, magsa-start na siya tomorrow. Ang gagawin natin guys is magpapareserve tayo ng seat. Kasi pupunta tayo ng Yufuin and Beppu para hindi na hassle for us. Pwede siyang magpa-reserve guys sa machine lang din. Sa color purple na machine. Tulad lang din siya nung nagawa ko before nung Tokyo ako, nung bumili ako ng Tokyo Wide Pass. Yun lang din yung ginawa ko. Nagpa-reserve ako sa purple machines kung saan tayo bumili ng Sugoka card kanina. So, pila lang ulit tayo dito. Tapos magpa-reserve tayo ng seat. Let's go. I think sarado siya. Dito tayo. Okay. Wait, what? English. Wait lang. Balik tayo. English. Back. Wait lang guys. Figure out natin. Meron na tayo guys tickets for our trip papunta ng Yufuin and Beppu on Tuesday. And bukas magagamit din natin yung pass for any JR line kasi magagamit natin yon starting tomorrow. Tapos magagamit din natin siya as well papunta ng Tosu Premium Outlets and sa Nanzowin Temple, Dazaifu, let's see. Kasi alam ko meron naman atang JR lines papunta doon. So sa JR lines tayo sasakay para ma-maximize natin yung ticket. Ngayon lalabas na tayo ng Hakata Station. Ngayon guys, para ma-maximize natin ang ating araw, dadaan tayo ng Pokemon Center. Tapos yung pagdaan natin do guys, i-vlog ko na lang siya separately. Hindi ko siya isasama for this vlog kasi feeling ko masyado na siyang mahaba. So gagawa tayo ng dedicated vlog for Pokemon Center and Surugaya, Fukuoka. We're back na dito sa my hostel. And naisip ko pa actually na maglakad-lakad around the area. Pero
Hindi na kaya ng pa ako guys. Kasi kanina pa lang sa Itoshima. Actually kahapon pa lang sa day 1 natin. Pinaltos na yung pa ako. Tapos nung nag-Itoshima tayo kanina, medyo slightly paika-ika na ako maglakad because of the paltos. So sabi ko ipapahinga ko na lang muna ang sarili ko right after natin kumain. So ngayon nandito na ako sa cafeteria na part ng hostel. Then, umuupo lang ako dito saglit. Then, after nun, papasok na ako sa cabin. Mag-refreshen up, mag-shower lang ako ng mabilis. Then, i-charge ko lang yung devices ko and everything. And i-recharge ko na din yung katawan ko. Magre-ready tayo for tomorrow kasi isang buong araw na naman for trips. I mean, isang buong araw na naman tayong mag-iikot-ikot around Fukuoka para explore. So, abangan nyo yun guys tomorrow on the next vlog. And guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel please. Pag napadaan ako sa FYP nyo or sa YouTube nyo, please don't forget to subscribe. Free lang naman guys mag-subscribe. So, yun lang guys. Papahinga ko muna yung sarili ko. Mag-ready tayo for tomorrow kasi mahaba-habang araw na naman tayo. So, yun lang guys. Bye for now.